Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Marasa ngayon magtanom na natikang haimo gud guol or kusog ang imo mga kinakaon pati ang imo mga ipinamamaligya pati ang mga panahatag imo mga katawhan. An amon ginaani ng mga utanon ginsusupply namon dito sa public market, tapos may ada kami mga bali tulo na tindahan na sinusuplayan para ibaligya ang mga katawhan. Damo nga salamat gihapon sa program nabuligan kami nira. Unta baga madamo pat mabuligan hit sa na mga asosasyon. Nagpasalamat kami tagasaad nga binuligan kami ni rahin baga mao pay kun nga pagbulig kay bisano nga baga kuan hindi gindulong panganingan ni kung baga maigin hatagamon. Magpa-promise kami nga among gud ini upayon nga asosasyon at mga gamit among gud titimang noon para kaupayan man hit nga tanan. As business manager in pangumusgan na kon or namon nga mas sumasinsupan amon asosasyon. Ang plano ng asosasyon nga mapadayon pa nga pag-umangan, magparabong pa nga proyekto in gititinguhan asosasyon nga mahimo nga usa nga kooperatiba agud makabulig ang bug-os na mulupyo han hini nga barangay nga maiban-ibanan ang kakurian han mga parag-uma nga makabulig gapon kami nga tubisan dire mga direct beneficiaries nga dili gapon ha iba nga mga katawhan. Anakon minsahe para di isaad nga program kinautunta haluag pa o damo pa nga mga asosasyon an iyo mabuligan tungod dako ini kaupay nga hinabang hiton mga katawhan nga nanginginahanglan labis na gud aton mga mag-uruma nga walay gud kapas nga panggastos haira mga tagsatag sa umahan. Salamat Panginoon! Maupay nga aga haton nga tanan, labi na hanaton mga avid listeners and viewers, hanaton farm radio program nga Usapang Agrikultura nga mababatian ha Radyo Pilipinas sugod kalbayog ngan Burungan kada Lunes tubto Biyernes alas 5 nga dahit alas 6 hit aga. So yan December 19, 2025 adlaw na luwat hit Biyernes. Pero before anything else po ato nani gigreet na naton OIC Regional Executive Director. Good morning po sa Rodel Macapanias. And of course, naton po OIC RTD for Operations. Maupay nga aga po, Ma'am Jeneline Almeria. Nga na naton mga Division Chiefs and colleagues nga daha Department of Agriculture. Good morning po ha iyo nga tanan. And of course, good morning gihapon hanaton mga hard-working farmers nga adaya na namamati ha ira mga field nga naadto ha ira mga panimalay. Maupay nga aga po ha aton nga tanan. Ako ngayon po, Jessica Alvero, nganya na po nga adlaw magahatag na luwat kita hanaton price monitoring. Wala naton weekly nga price watch nga iginhatod ha aton han Agribusiness and Marketing Assistance Division.
So yan ano, kay hapit na magpasko, so expected na po nga naton mga konsumidor liwat, nag-aabang na yan na han mga latest or updated nga presyuhan, han mga agri-fishery commodities nga di ha mga merkado ha Eastern Visayas. Yan, so pamati na la po kamo ha, di po naton updated nga presyo, an average nga price or an daily price index na naton mga rice products. So tika nga naton nga diha naton bugas, an imported commercial rice, 61.22 kada kilo. Asya ini an average price or an daily price index naging kuha ha mga merkado nga di Eastern Visayas. Anaton liwat, premium nga imported commercial rice, 57.92 pesos an kilo. Ang local commercial rice nga special, 63.42, premium 51.09, well-milled 44.43, regular milled 38.73 pesos an kada kilo. So para liwat ang mga nag-aabang na ang mga latest nga presyuhan, an average nga daily price index hanaton mga corn products, ang corn nga white 59.40 per kilo, corn nga yellow 56.67, corn grits nga white food grade 44.09, corn grits nga yellow food grade 45 an kilo, corn crack nga yellow feed grade 44.50, nganan corn crack nga feed grade 46.50 per kilo. Ayan, so para liwat han updated nga presyuhan han mga isda o mga fish didahan naton mga merkado. Tika nga naton han presyo han bangus nga large 259.40 an average daily price index. Ang bangus nga medium 250 pesos, tilapia 206.58, galunggong nga local 251.32, alumahan 278, bonito 236.55, salmon head 311 pesos an kilo, sardines o tamban 107.11, squid o pusit bisaya 345.88, yellowfin tuna 289.38 pesos per kilo. So para liwat na nato mga livestock products, aadi na po ang updated nga price list. Ang beef rump 503.23 pesos per kilo, beef brisket 379.03, pork ham o kasim 346, pork belly 348.36, dressed chicken 207.61 an kada kilo. Ayan, of course, makadigihapon kita han updated nga price list or an average daily price index na naton mga egg or an bunay. So, ang chicken egg nga piwi size 7.38 an kada piraso. An extra small 8.20, small 8.90, medium 9.68, large 10.17, XL 10.89, ngan ang jumbo 11.43 pesos per peraso. So para liwatan natin mga mommies nga nga napakiana na kung tagpira na good it presyuhan hit mga panakot or mga spices, ilabi na kay hapit na luwatit holiday season o ang Christmas rush, adi po naton average nga daily price index para han mga panakot. Ang red onion 282.18 pesos per kilo, white onion 164 pesos, white onion nga imported 180, garlic nga imported 175.91, ginger o luya 136.73, chili labuyo o red 703.26 na ang kilo, nganang green chili 386.89 pesos kada kilo. Yan, so adi po liwat, kitaw nato ng presyo, hanaton mga upland vegetables. Since ma-holiday na, holiday season na po, expected na nga medyo huruhitaas ang presyo hanaton mga agri-fishery commodities, iliban na po naton mga utanon. Ang bell pepper nga green, 380 pesos per kilo. Same gihapon ang presyo, hanaton bell pepper nga red, 380, broccoli, 378.18, cabbage nga Scorpio 126.36, carrots 151.27, Baguio beans 243.87 na ang kada kilo,
white potato 171, pechay Baguio 129.27, chayote 58.15, cauliflower 413.33, celery 404, lettuce nga green ice 357, lettuce nga iceberg 446.67, nga ng lettuce nga romaine 407 pesos. Yan, so asya po adiliwat ang aton latest or updated nga price list han mga lowland vegetables tika nga naton han palaya 163.52 pesos na ang kada kilo. Ang sitaw 143.54, pechay native 152.55, squash 41.27 per kilo, eggplant 134.73, tomato 81.64 pesos per kilo. So makadilwat kita hanaton fruit section, ang kalamansi 81.70 per kilo, banana lakatan 91.36, banana latundan 54.09, banana nga saba 31.98, papaya 67.29, mangga nga Carabao 157.09, avocado 233 pesos, melon 94 ang kilo, pomelo 120.22, nganan watermelon 67.40 per kilo. So adi po gihapon ang average o daily price index ang basic commodities naton. Ang sugar nga refined 85.67, sugar nga wash 74.77, sugar brown 70.20, cooking oil 350 ml 37.93, cooking oil nga 1 liter 100.98. Ang cassava tubers 40.75, sweet potato 59.73, jackfruit Eviork 87.33, salt nga fine 41.45, nga non-salt nga coarse 20.30 pesos. Yan, so asya po adto anaton updated nga price list or anaton price monitoring para hanya na nga semana. Ini po nga aton average daily price index han mga basic agri-fishery commodities nga diha mga merkado ha Eastern Visayas, iginhatod po ha aton han Agribusiness and Marketing Assistance Division. Damo nga salamat po. Ngayon, speaking of updates, makadinalot kita naton weekly updates tikang ha Special Area for Agricultural Development o kung saad program. Kundi na naton i-feature yan nga semana. Anaton Farmer Association nga di ha Santa Fe Leyte nga mga recipient han FY 2024 Egg Production Project tikang ha saad program Phase 2. So ini nga Farmer Association no nga aadto ha Santa Fe Leyte. Ang ngaran han ira asosasyon asyaan Bulod Farmers Association. So ang Bulod Farmers Association nga mayada 20 members nag-expand po hirahan ira poultry production. Pinaagihan pag-purchase o pagpalit hin kadugangan or additional nga mga ready-to-lay o RTL chickens nga 150 ka bugos. So 150 ka bugos or perasohan RTL chickens ang ira ginpalit bida han last week of November para po liwat madugangan ang ira supply han bunay nga diha ira lokal nga merkado. So anira po ginpalit hining expansion han ira poultry iginkuha po didahan savings han income nira tikang hasaad project. So ini nga expansion nagkantidad ini hin total nga 69,000 pesos. So hapag kaya na po ang nabibilin nga savings hanaton Bulod Farmers Association may dapaghihapon nira 68,314 pesos nga nakadeposito ha bangko. And of course, may dapaghihapon nira 54,937 nga cash on hand. Nga inigin paplano lagihap nira nga igi-expand lagihap nira or igpapalit lagihap nira hin kadugangan nga mga ready-to-lay chickens.
Kay para daw haira, an ira supply han bunay ha lokal nga merkado han Santa Fe Leyte, kulang daw ang tika nga di haira farm. So an ira daily nga nakukuha iya na in naabot lahin 11 to 14 nga trayin eggs. So kapag kaya na kuno kaya ni ira manok kay 323 naman la, so hitaas daw it demand han bunay ha merkado asya nga nakapagplano ang naton Bulod Farmers Association nga i-invest an ira income tikang hasaad project para liwat daw mas dumamo pa an ira mga manok nga mas dumako pa an ira income. So yakan han ira Association President nga hi Benedicto R. Mojico nga nagpalit kuno hirahin kadugangan nga stocks para pag-replenish hanigin hatag han saad program. Kaya niginhatag po han saad program haira, maya daw 480 nga RTL chickens, maya da mga patukahan manok o feeds, maya da gihapon mga biologics, ang mga medisinahan mga manok, ang mga vitamins, ang mga disinfectant. And of course, naghatag gihapon ang saad program phase 2. Hin mga livelihood training para mas mahibaro ang aton mga farmers kung paunanhon nira pag-manage han ira livelihood project. So dugang pa han president nira nga hi Sir Benedicto R. Mojico nga ang ginhatag kuno ni saad haira nga manok didahan last year. So mayada na po nagkal na hirahan nira mga manok, mayada po mortality nga igen report nga gusto nira nga masaliwanan liwat ang mga nakal na nga mga manok ngan an mortality para gihapon mas padayon pa ang produksyon han itlog para mas makapag-supply pahira haira mga silingan ngan haira lokal nga merkado. So yakan panuhan naton Association President nga mayada paghihapon daw na bibilin nga sako-sako nga feeds nga iginhatagan sa ad program. So para daw mas magamit panirangan diri ni maabutan liwatin pag-expire nga mga feeds, nagpalit hirang kadugangan nga manok para siyan mag-consume hini nga mga feed. So ang plano pa naton na susesyon nga by tuig 2026 umabot anira mga manok hin 1,000 nga population kay target nira nga dodoblehon pa an ira production han itlog han nga tuig nga dahit mga sunod na mga katuigan pa. Yan, so ang gindugang nira nga 150 nga RTL no didahan last week kan November. Gini-expect ni nga mga third week dawit December or mga katapusan mamumunay na ini madudugangan na ang ira supply han itlog didahan lokal nga merkado sa Santa Fe Leyte. So expected daw po naton mga farmers nga by 2026 ang ira daw savings niya na ha bangko mas madudugangan pa nga nan ira income mas madako pa ngan oras nga magbabahin-bahin na hirahan nira kita from the livelihood project mas dako-dakunan makarawat han tagsa-tagsa nga mga members ha ira asosasyon. So labot la po hini nga RTL production nga ginma-manage naton Bulod Farmers Association, nagpaplano gihapon hira nga mag-invest pa ha iba nga mga livelihood projects or mga initiatives pares na lagi haponan pananumhin mga utanon para while may danira daily nga income na tikanghan mga bunay ay da paghihapon nira papaabuton nga income once makapag-harvest na hira hanira mga vegetables. So nag-share gihapon ang ira Association Treasurer nga hi Flora Barca nga ini kuno nga ira financial management ang sakto kuno nga pagkapot hanira kwarta igin tutdo inihan mga saad trainings nga daha ira nga nan ira daw ginpalit han ira kadugangan or expansion han RTL project igin kuha han ira kalugaringon nga savings nga nangangahulugan daw ini nga nagbubunga na ang proyekto han saad program ngan unta daw padayon nini nga makapagpahatag hairahin kauswagan. Yan daw nga salamat po naton mga farmers sa Santa Fe Leyte hinaut unta nga aniyo mga hingya para haniyo asosasyon iyo makakabot han mga susunod pa nga mga tuig
while aada pa, nabulig pa ang saad program ha iyo nga tanan. Hinaut po unta nga gihapon nga Merry and Christmas yan na nga tuig since nagyakan man mostly ang mga members sa iyo nga tikang hanumabot na ang saad program, mas naging hayahay dawan ira pakabuhi, mas nagkaada hirahin dugang nga income, ngan mas na-prove nira nga mas damo pa kunot ira mababaruan tikang han mga trainings san saad program. Damo nga salamat po han iyo pag-sustain han livelihood project nga hinaut unta nga damo pa nga mga projects it maabot ha iyo asosasyon, damo pa nga hinabang tikang ha gobyerno at iyo makukuha sa susunod nga mga panahon. Yan, so asya po ato naton mga latest updates tikang ha special area for agricultural development o kung saad program. Damo nga salamat po han iyo pakig-angay haamon ha sa kuban o sa kaoras na liwat. Hinaut unta nga susubaybayan paniwa namon mga next episodes han usapang agrikultura kada Lunes tubto Biyernes alas 5 nga dahit alas 6 hitaga. Ako ngayon po, Jessica Alvero, maupay nga aga. Nag-anunsyo ng La Nina Alert ang DOST Pag-asa bilang babala ukol sa pagtaas ng posibilidad ng La Nina sa buwan ng Agosto hanggang Oktubre sa bansa. Ano ba ang La Nina? Ang La Nina ay ang paglamig ng temperatura sa gitna at silangang bahagi ng karagatang Pasipiko. Kadalasan itong nangyayari pagkatapos ng El Nino at tumatagal ito ng 9 na buwan hanggang 2 taon. Ang La Nina ay inaasahang magdadala ng malakas at madalas na pag-ulan, pagguho ng lupa, pagbaha at pagkasira ng mga infrastruktura na lubhang makakaapekto sa sektor ng agrikultura. Ang La Nina ay may mga posibleng epekto sa iba't ibang sektor ng agrikultura tulad ng pagkapinsala ng mga pananim na dulot ng malalakas na hangin at ulan, tumatagal ang paglago ng mga pananim, pagbaba ng kalidad at dami ng ani, pag-apaw ng tubig sa mga palaisdaan at irigasyon, pag-atake ng mga peste at sakit sa mga pananim at pang-aalagang hayop, pagkaantala ng mga aktibidad sa sakahan at karagatan, pagguho ng mga lupa na maaring magresulta sa pagkapinsala ng mga pananim at pagkakasakit o pagkamatay ng mga alagang hayop. Kung hindi mapaghahandaan ang La Nina at hindi mapapangalagaan ng sektor ng agrikultura at pangisdaan, maaaring bumaba ang supply ng pagkain sa bansa. Posible itong magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagdami ng bilang ng mga Pilipinong mahihirapang makabili ng pagkain at matustusan ang kanilang pangangailangang pangnutrisyon. Maging handa sa La Nina upang mabawasan ang pinsalang dulot nito sa sektor ng agrikultura at mapangalagaan ang buhay at hanapbuhay ng mga magsasaka at mangingisda. Paano maging handa sa La Nina para tuloy ang produksyon at kita? Sa sakahan, planuhing mabuti ang schedule ng mga aktibidad sa sakahan upang hindi matapat sa panahong may bagyo. Kumpunihin at linisin ang mga kanal ng irigasyon at iba pang daluyan para sa mas maayos na pag-agos ng tubig. Gumawa ng small farm reservoir at iba pang water harvesting systems upang makabawas sa dami ng tubig na dumadaloy sa mga sakahan. Alamin ang mga makinaryang pwedeng gamitin sa mabilisang pag-ani, pagtuyo, o pagproseso ng mga produkto at kung saan ang pinakamalapit na pwedeng puntahan para makakuha ng serbisyo ng mga ito. Siguruhin nasa mataas na lugar ang kulungan ng mga alagang hayop. Kumuha ng insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Sa pangisdaan, siguruhin nasa maayos na kondisyon ang bangka at mayroong safety equipment. Tiyaking matibay ang mga bangka, mga kulungan sa aquaculture at mga istruktura sa baybayin. Suriin ang mga fish cages at pasilidad sa aquaculture. Ipaalam ang lugar na pangingisdaan, inaasahang oras ng pagbalik at ang tinatayang tagal ng biyahe sa mga kasamahan. Iangkop ang mga pamamaraan sa pagpapakain ng isda sa mga operasyon ng aquaculture. Gumamit ng rope-framed fish cages. Agarang anihin ang natitirang stocks kung may paparating na bagyo o posibleng baha. At subukan ang mga alternatibong pagkakakitaan.
Maging handa at alerto. Alamin ang mga pinakabagong ulat sa lagay ng panahon. Makipag-ugnayan sa DA Regional Field Offices at sa iba pang ahensya ng DA na malapit sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura sa Rehiyon 8 at ang himpilang ito. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. With farming. Our farmers work tirelessly. They invest their money, time, effort just to put food on the tables of their countrymen. Yet for many, the income that they receive does not align with the effort that they put into their work. Machinery for farming makes farming more efficient and profitable. However, the equipment that will make their work easier still has to be bought from outside of the Philippines, from overseas. And even then, many of the tools are not designed for the specific needs of our farmers here in the Philippines. These struggles deserve solutions that are lasting and within reach. Kagaya ng sabi ng ating butihing mayor, nararamdaman araw-araw at nararamdaman panghanap buhay. That is what we are trying to achieve. And so today, on the continuing search of these solutions, we unveil one of these solutions. This complex will be built for Filipino farms, tended by our local farmers. The CAMEC is the first agricultural machinery production complex in the Philippines. Its purpose is to strengthen our capacity to develop and to build farm machinery. Designed with Filipino farmers in mind, these tools will help increase production, improve crop quality, and ultimately raise the income of our farmers. Gone are the days when our farmers will have to wait for the parts for their equipment. No more overpriced equipment. No more farmers left behind in farming technology. The importance of mechanization cannot be in agriculture cannot be overstressed. Marami po tayong mga karatig bansa na kung titignan nyo po ay talagang napakataas ng level of mechanization nila. Kaya mas efficient sila. Mas mababa ang production cost, mas mababa ang pagbenta sa ating mga palengke at sa ganun mas malaki ang kinikita ng ating mga farmer. Kaya't napakahalaga na makapagbigay tayo ng magagandang gamit, magagandang equipment, kagaya nitong nakikita natin. At mas maganda pa kung ito ay ginawa sa Pilipinas. Dahil unang-una, hindi tayo nag-aantay ng pyesa at yung mga traktor na ito kung ano ang hiningi ng ating mga magsasaka. Sasabihin nila, kailangan namin ng harvester. Kailangan na, hindi yung harvester ninyo masyadong malaki, masyadong maliit. Pwede natin ayusin yun. Kaya nakaparang pinapasadya ang equipment para sa pangangailangan ng ating magsasaka. Kaya yung Gicam Bridge Project, sabing malaking may babawa sa travel time, makabagian ng paring inter-island connectivity across southwestern Mindanao. Sarap yan. Mga smuggled goods din nung nakumiskaryan, mga smuggled cigarettes, buti noon ng 6.74 million peso. Congratulations. At ang minimum wage, ito pa, good news sa mga nandiyan sa alawigang yan. Pero yan, effective January 1st, 2026, minimum wage na po sa Zamboanga Peninsula, 439 na non-agricultural establishments. Yun, congratulations. Kaya 30 minuto kami naman makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw para hindi pumanaw. Po ng Bernes, TGIF, Usapang Agrikultura, lang kayo walang iwan ang walang kalasan. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo,
kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala, tayo ay magmahal ng walang kapalit. Ng Radyo Pilipinas. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y maghilom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo, pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pamamahalan, pagbibigay. This is the celebration of the birth of Jesus, and to once again dedicate ourselves and our lives to that service. Iba-iba man ay isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay iisa tayo. Bagong
Pasko. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin tayo. 37 minuto na makalipas ang alas 5. Ay lang, makakausap natin ang Philmec. Pag natin yung pagbisita ng Pangulo dyan sa Cabanatuan. Yung negosyong gagawin ho dyan. Alam niyo bang 10 years in the making? Ilikha po yan ang maraming trabahong lokal. Oh? Ngayon, yan ang konti ho. Good morning at maraming salamat sa pagtutok din kay Fred Yaya Manawis ng Per Cargo. Kahit Sabado at Linggo, tuloy-tuloy yung operasyon. Kakapasok na mga koleksyon sa mga custom, tumataas eh. Congrats Sir Yaya Manawis ha, Per Cargo. Maging sa Chairman Ariel Lipomuciano. Commissioner, ang Bureau of Custom, tahan po, mahagi ng mga overstaying ng mga bayan box. 1,000 bucks ba yun? Gano'n. Anyway, maraming salamat po, Commissioner Ariel Lipomuciano ng Bureau of Custom. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Ito na, punta tayo sa Lawag. Mga MMU, CAFSD, Agribusiness Student, Kampiyon, Regional Young Farmers Challenge 2025. Hindi ba minsan makakuha tayo ng mga dyan, updates ng year-round na mga activities ng Young Farmers Challenge? Minsan, Si Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakuha ang kampiyonato ng mga agribusiness students ng Mariano Marcos State University, College of Agriculture, Food and Sustainable Development o MMSU CAFSD ng Ilocos Norte sa intercollegiate category sa ginanap na Young Farmers Challenge 2025. Nakilala ang mga estudyante na sina Sheena Shane Dakanay, Sheena Marie Calderon at Dani Calayan ng MMSU CAFSD ay nakakuha ng parangal mula sa Department of Agriculture Regional Field Office 1 sa City of San Fernando, La Union. Dahil sa suporta ni na College Dean Charlie Batin, Team Coach Mr. Michael Vincent Bea at mga faculty members, ipinisinta ang Saha Crunch, isang masustansyang merienda mula sa banana pseudostems o upak ng saging na patunay na may pakinabang pa ang mga agriculture waste na magagawang pagkain. Ayon sa universidad, nakatanggap ang mga estudyante ng plaque of recognition at 250,000 pesos cash grant upang may pagpatuloy at ma-develop ang enterprise na ito. Dahil naging kampiyon ang mga estudyante ng agribusiness, ay kasali sila sa National Intercollegiate Competition sa susunod na taon. Maliban dito, nanalo bilang first place si Miss Daricel Vidad, isang BS Agribusiness alumna sa upscale category dahil sa kanyang Vidad Food Processing Enterprise at tumanggap ng 300,000 pesos na cash grant. At pangpito naman, si Lexus Den Alop, isang 4th year BS Agriculture, major in crop science ng MMSU Dingras Campus sa Nature's Layers Enterprise at nakatanggap ng 150,000 pesos na cash grant. Sa programa ng DA Agribusiness and Marketing Assistance Division, ang Young Farmers Challenge ay isang competitive financial grant assistance program na susuporta at mapalakas ang mga kabataan na magpatayo ng agri-fishery enterprises. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Ay, sa mga nakikinig dyan sa Cabanatuan City, sa Philmec, morning sa mga nakatutok dyan, sa mga kawani ng Philmec, pakikalabit nga si Direktor. Ay, pwede siya ngayong maga. Natin Sir Director Boy Alvinja, Director po ng Philmec, ang siya nating makakaugnayan this morning. Maraming mga bagay-bagay na dapat maunawaan dyan. Kapag kikreate po ng napakaraming trabaho. 10 years in the making para makumpleto yung project na yan. Okay. Maraming salamat muna sa Lawag. Yung mga taga-Lawag siguro nag-enjoy. Matapos magpunta sa pagsasaka, siguro, kasi meron na silang mall dyan. Laking letter S, laking letter M, na po ang Lawag kusan ngayong taon. Yan din po sa Lawag, sa kanilang environmental initiatives, alam niyo bang yung local government Hurian, turuan yung mga residente, recycle yung mga gulong. Basta ganun ginagawang pellets. Isa nga parang ginagawa pang mga kalsada eh. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Salamat, Radyo Pilipinas, Lawag. Sunod natin ang Albay, balik tayo ng Albay, Bicol. Okay. Higit sa 200 fruit bearing na puno. Team ng mga tuwa ng Philippine Army sa Legazpi City, Albay.
Detalye, nakatutok niya si Jennifer Polinar, WJS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Radyo Pilipinas Report. Bilang pagpapaigting sa pangangalaga ng kalikasan, matagumpay na itinanim ng mga tauhan ng Philippine Army ang total na 250 iba't ibang uri ng fruit-bearing tree nitong 12 ng Desyembre sa Barangay Lidong, Legazpi City. Ayon sa 9th Civil Military Operation Kaagapay Batalyon na silang nagpakita ng pakikiisa sa isinagawang tree planting and growing activity, layunin ng naturang aktibidad na mas mapagyaman pa ang kalikasan para sa environmental sustainability at bilang suporta sa kampanya ng National Reforestation. Pinangunahan ng naturang aktibidad ng 5th Forward Support Unit ng Philippine Army, katuwang ang Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Albay. Ang tagumpay ng inisyatibang ito ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng mga sundalong pangalagaan at siguruhin ang kaligtasan hindi lamang ng sambayanan kung hindi maging ng kapaligiran. May tema ang aktibidad na support to the National Greening Program. Para sa Bagong Pilipinas, Jennifer Polinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Maring din, isang Oragon. Kita rin Cesar Chavez. At long celebration pa rin ba ng birthday mo, Sek? Kasi celebrate na ng birthday niyan eh. Makalipas sa isang buwan, ako naman. Ang madadagdagan yung pag-isiging senior natin, no? Speaking of birthday, may birthday muna sa aking classmate. Elementary kami, naglalako kami ng Bibingka. Naglalako kami ng bisikleta nun. Director Romel Penesa ng Kapuso. Yung director ni Ruro. Ulong. Happy birthday, ha? Mas happy birthday na rin kay Paring Rene Santa Cruz. Magdamit. Yun. Rene Santa Cruz. Ang happy birthday, ha? 5 mismo na Disyembre. Birthday niyan. Galing naman. Kaya isang program rin nagpapaunlad ng kabuhayan ng mga magsasaka sa Eastern Visayas. Ang mga detalye nakatutok dyan si Penny Pomida, yung Pilipinas, Borongan. Radyo Pilipinas Report. Patuloy ang pag-unlad ng kabuhayan ng mga magsasaka sa Silangang Visayas sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development o SAAD program ng Department of Agriculture. Ayon kay Boy Lacabi ng Culaba Hilltop Farmers Association sa Biliran, malaki ang pinagbago ng kanilang komunidad. Dati bumibili pa kami ng gulay sa bayan, ngayon may sarili na kaming tanim-anya. Ibinahagi rin ni Lydia Costimiano ng Barangay Aringit Farmers Association sa Pastrana, Leyte, ang hirap nila noon dahil kulang sa gamit, isa lang ang pala at sira ang karamihan ng aming bolo. Sa kabila nito, nananatiling determinado ang mga magsasaka. Ayon kay Municipal Agriculturist Dayan Tayong ng Kawayan Biliran, malaking tulong ang programa lalo na sa kababaihan. Blessing ito, kahit may edad na, hindi hadlang, mas empowered sila ngayon, pahayag niya. Dagdag naman ni Domingo Bermoy ng Southern Leyte, palalawakin pa nilang kanilang poultry project. Sinabi ni DA Regional Field Office 8 Director Larry Sultan na bahagi ito ng long-term goal ng pamahalaan kung saan target na maging independent at food secure ang komunidad pagsapit ng 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan. Ay, good morning sa mga nakatutok at nagising. Ang kababayan natin dyan sa Borongan. Tapos na kanilang Christmas party. Tawag nila doon, Christmas party and year-end pasidungog. Recognition. September 12 nila ginawa. Okay. Exhibit, ha? Mga local products, yung artistry, floriculture and apiculture project. Sila nun, ha? Tuwa sila dyan sa going po yung upgrading ng airport dyan. Ongoing upgrading ng airport dyan. 100-meter runway extension, ha? Meron. Maliban sa PAL, dagdag na rin daw po ng iba pa. Susunod pa. Insulations. Babalik po kami sandali lang. Ilan mo na mahalagang paalala. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Magazine. Radyo Pilipinas Sports Radio. Radyo Pilipinas World Service. Ang taginting ng AM at lakas ng FM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa Para sa mas malawak mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon. at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas News Nationwide. Trending issues na pinag-uusapan. World News in 5. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Siksik sa impormasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, Sports Radio 918 Radyo Magazine 1278 at Radyo Pilipinas World Service nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio. Radyo Pilipinas Magazine. Serbisyo publiko. Taginting ng AM. Lakas ng FM. The AM and FM Cola sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Malapit na. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Good morning sa mga nakatutok sa ating mga kapatid na himpilan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga social media platforms, Radyo Television sa 104.3 The Capital. Good morning din dyan sa Radyo Pilipinas, Gingoog. Magandang morning sa inyo dyan. Sa mga boy-boy natin dyan sa Gingoog. Meron daw mga nahuling dyan, gano'ng karaming armas yan. Daw ng mga ng NPA, Gingoog. Pero pinapalakas pa rin yung dyan, kapatahimik sa lugar in Mindanao. Good morning po rin. At yung free wifi for all program, implemented na ho dyan sa syudad. Sa sinasabing 23 hotspots. Konsyon ng DICT. Congratulations. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Good morning sa mga batang Pio sa NEI 79 ba sa Port Solomon. Then kay Doc Manuel Caday sa Estados Unidos. Pilar sa Isaviña Medical Center ay Vice President ng PhilHealth, Delio Asiron, Gan de Oro. Okay, good morning. Ang grupo ng mga magsasaka sa Romblon nagtapos ng pagsasanay po naman sa chicken processing. Natin ang detalye may formaran, WLC Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagtapos ang nasa 19 na miyembro ng Kadalagan Farmers Association ng 2 araw na specialized training ng chicken processing sa Romblon. Ang pagsasanay na inorganisa ng Special Area for Agricultural Development ng Mimaropa ay nagturo sa mga miyembro ng kaalaman hinggil sa paglikha ng mga produktong nagmula sa manok. Ilan sa mga itinuro ay ang paggawa ng chicken tocino at skinless chicken longganisa. Ayon kay Ms. Maria Dayan Lu Galicia ng Romblon National Institute of Technology, malaking tulong ang pagsasanay sa mga poultry workers o farmers na magkaroon ng livelihood options tulad ng paggawa ng mga produktong maaaring pagkakitaan. Bago matapos ang pagsasanay, nagkaroon ng hands-on session ang lahat ng kalahok na gumawa ng sariling likha na tocino at skinless longganisa. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena. Congratulations sa kapatid natin himpilan, Lucena. Lucena City, congrats. Mga awards and recognition na tinanggap ngayong Disyembre 2025. The city government of Lucena received multiple gold and silver awards dahil sa kanilang mga public health initiatives. Congratulations sa pag-implement nila ng Universal Healthcare, ang implementasyon po ng Movement Against Malnutrition, ang mga program. Aling naman. So dyan sa inyo sa inyong lalawigan. Power, Lucena, thank you. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Vulnerable sector sa Legazpi City, Albay, benepisyaryo ng itlog ng manok. Mula naman sa 2.6 milyong pisong halaga ng poultry farm. Mga detalye nakatutok dyan si Albert Arango.
WJS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Para masiguro ang food security, matugunan ng kagutuman at malnutrisyon sa lungsod ng Legazpi, itinayo ang isang bagong poultry farm o bida ang nutrisyon, itlog para sa mas masiglang pamayanan na mayroong 1,000 na inahing manok sa Barangay Bangkeruhan, Legazpi City. Ayon kay City Veterinarian Dr. Emmanuel Estipona ng Legazpi City Veterinary Office, ang poultry farm ay mayroong halaga na 2.6 million pesos mula sa grant ng Department of Agriculture. Benepisyaryo ng nasabing programa ang mga vulnerable sectors tulad ng mga buntis na nagpapasuso, malnourished, person with disabilities, senior citizens at iba pa. Samantala, kasabay ng isinagawang pilot launching at ribbon cutting ng poultry farm nitong Biyernes, nakatanggap bawat 100 benepisyaryo ng isang tray ng sariwang itlog bilang agarang nutritional support, habang 5 organic chicken naman ang ipinagkaloob sa piling pamilya upang makapagsimula ng sariling maliit na poultry livelihood na isang hakbang sa ilalim ng Harmonized Intervention for Sustainable Hunger Alleviation and Mitigation o HISHAM Food Program. Para sa Bagong Pilipinas, Elvira Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Samantala, tiniyak ko ng Department of Agriculture na wala nang makakalusot na ghost projects. Ghost projects. Asper, namang irregularidad sa pamahalaan nito ng mga farm-to-market road projects simula sa susunod na taon. Ayon kay Secretary Francisco Chio Laurel Jr., morning sang, irali na maigpit at transparency at pananagutin sa lahat po naman ng proseso sa FMR projects na humatiyak, ilalaan ng tama ang pondo ng bayan. Ang tunay, kabilang ho dyan ang pag-livestream, bidding process, on-cam na rin ha. Ang mga FMR projects na maaaring sumaybayan ng publiko naman ang mga ito, isang transparency platform, tulukuyang nasa beta testing. Magkakaroon din ho ng mekanismo para po naman i-report mga kahina-hinalang proyekto tulad ng tumbong sa Pangulo. Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Ilang mga taga-Solasena hindi na sa lalawigin ng keso ng walang pasok ho sa circular. Para merong memo circular pinalabas sa Palasyo ng Malacanang. Number 29, parito, walang pasok. Ang gobyerno, naman ang bakasyon nyo, sarap. Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Ingat to sa mga nasa biyahe, yung po mga palabas ng Metro Manila, yun lang sarado at patay yung mga kung tatagal kayo, unplug nyo yung mga appliances. Huwag kayo mag-iiwan ng mga bukas na Christmas light. Iba tulog, Christmas light, nakasindi, magdamag. Tapos yung telepono, yung mga charger, naka-charge din, magdamag. Ilalim pa ng unan. Estado kayo niya pag nagkataon kayo. Ingat-ingat pa pare-pareho. Pagin tumutok. Mga dagdagong kalamat, mga impormasyon, mga detalye pa rin ng mga balita. Totoong balita sa Radyo Pilipinas. Ingat sa mga nasa biyahe, mga babiyahe pa rin at doon sa mga nasa Manibela. Iusap lang ho. Bawal po ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Pag-develop sa mga mangrove forest, magsisilbing proteksyon sa komunidad sa hinaharap. Wala balita. Wag ho. Nani Dolilag, DWFB Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bilang paghahanda sa posibleng pagkaranas ng tsunami mula sa Manila Trench, isang hakbang upang may proteksyon sa coastal areas ay pagtatanim ng mas maraming mga bakawan. Ito ang sinabi ni Policy Formulation and Planning Division Officer in Charge Richard Mel Caplis ng Department of Economy, Planning and Development Region 1 sa napag-usapan sa 4th quarter meeting ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ani Caplis, posibleng maapektuhan ang isang ika-4 na bahagi ng Rehiyong 1 kung mangyari ang tsunami mula sa Manila Trench. Ayon kay Caplis, ito ang dahilan na dapat mapalakas ang mangrove forest sa mga coastal areas. Dagdag nito na inaprubahan ng Regional Land Use Committee ang isang pulisiya hinggil sa pagbabawal na tirhan ang mga permanent high-risk areas upang hindi mailagay sa alanganin ang mga titira dito at ang kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Kasi ang mga Tagalosena, dyan pala along Version Road, tayo mga mall na naman dyan. Malalaki. May car showroom. Dalawa rin, magkaiba pa. Galing ha. May wala ng oras, ingat po sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Bawal ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ingat sa mga kinakain. Wag ko sa maalat, wag sa matatamis, sa masasebo,
Dapat tumawid tayo ng maayos. 2026, tumadaan sa ospital. Nag-hospital pa bago pumasok ang 2026. Ingat to. Ngalan nila Roger, Rolly, Alvin, Jobel, Arnel. Diyan pa rin po sila Nida Soriano, San Jamard. Pa rin natin sila Sam Merciol, Julius, Camille, Rona. Sa ngalan pa rin po naman ni Chris Ren at saka ni Julius. Hero Illustre Obrigado nag-iiwan. Weekend to. Sa Lunes. Ang bagay na matid at tama hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang o isang paraiso. Happy birthday kay aking classmate, Dr. Romel Penesa. Puso. Thank you. Huwag mo basta-basta maniniwala sa fake news, huwag tayo magpalinlang. Nakasuporta sa inyong hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Serving